July 24, 2024. Sisayan pa lang, umalis na kami ng bahay dahil na rin sa pabugso-bugsong buhos ng ulan. May announcement na rin naman si Mayor na kanselado ang pasok sa pribado at pampublikong paaralan. Ang mga government workers nga hindi na rin pinapasok. Kaya naman, naisipan ko na gumawa ng video kasi gusto ko lang din bigyan ng parangal yung mga kapwa ko manggagawa sa pribadong sektor na hindi alintana yung malakas na buhos ng ulan at lamig ng hangin makapasok lang. Itong dinadaanan namin ay bypass road, tabing ilog dito sa may Santa Maria. Ito na kasi yung pinakamabilis na daan. Teka lang, yan si Manong magpapandesal. Alam nyo ba na mapa-araw? O ano man ang lakas ng ulan, nandyan yan siya, nagtitinda. Medyo malakas na rin yung current dito sa ilog. At dahil nga umuulan, syempre madulas ang kalsada, kaya ito, magdadahan-dahan lang kami. Ito naman yung daan papuntang Philippine Arena. Kakaliwa na lang kami dito sa may Petron, tapos dire-diretso na expressway. Eto na nga, 7 a.m. Bumuhos ng pinakamalakas na ulan. Medyo nakakatakot kasi nagsi-zero visibility. At syempre, hindi namin inaasahan yung susunod na nangyari. Ayan, halos wala na kaming makita kasi yung bus, napakabilis ng paandar. Nakakatakot, kaya nga sabi ko sa asawa ko ay magdahan-dahan na lang kami at mas mainam siguro kung sa gas station na lang muna kami magpapatila ng ulan. Total naman maaga pa. May mga ilan sasakyan na rin na nag-hazard. Kasi siguro, para makita sila, nandito na kami malapit sa Lingunan. Medyo worry ako, bakit kaya ang haba ng traffic? Akala ko may mga aksidente na sa daan. Hindi kami nagkamali ng desisyon na mag-park na dito sa gas station. Kasi yung tubig pala dito sa may Paso de Blas ay mataas na. May nabalitaan din kami ng mga oras na yan na yung mga ipinilit nilang padaanin sa ilalim ng Paso de Blas, yung mga sasakyan, nagsitirikan. Yung iba nga halos hindi na makita sa sobrang taas ng tubig. Mag-aalas 9 na nito. Makikita mo na may mga pailan-ilan na ring mga commuters na mas pinili na lang na bumaba ng sasakyan, bumaba ng bus at umuwi na lang. Samantalang eto kaming dalawa, chill-chill lang. Kwentuhan muna kami habang kumakain. Maswerte na rin kami kasi kahit paano meron kami mga dalang baon. Ito naman yung status ngayon ng Phoenix Gas Station. Malakas pa rin yung buhos ng ulan. Alam mo, isa na lang sa ipinagpapasalamat ko ay nagpark talaga kami dito kasi hindi mahirap na pumunta sa mga palikuran, maghanap na makakainan, hindi kagaya ng mga na-stranded talaga sa gitna ng kalsada. Yung mga oras nito tanghali na siguro. Kinain ko na muna yung breakfast ko dapat sa trabaho. Tapos syempre, nag-CR.
Hindi pa rin naman brown out ang mga oras na yan, kaya nagpapabalik-balik kami sa CR kasi dun lang kami pwedeng mag-charge. So dinala ko na yung charger ko at naisipan ko na tumambay muna doon, nakipagkwentuhan sa mga kapwa ko, mga commuters din na na-stuck dito sa gas station. Noong mga oras na to, siguro mga around 3 p.m., yung binili namin sa Dunkin Donut, sinimulan na namin kainin. Medyo maayos na rin yung flow nito, nakakadaan na yung mga malalaking sasakyan papuntang southbound. Pero kung mapapansin ninyo, yung papuntang northbound, yung sa may sa kabila, mataas pa rin yung tubig sa may Kawayan at Marilao. Kaya naman, hindi muna namin piniling umalis. Alas 9 ng gabi namin na pagdesisyon na umalis. Maliban dyan, may nakasabay pa kami si ate. Hindi ko na nga naitanong yung pangalan. Sumabay na siya sa amin. Actually, kami na nag-reach out sa kanya kasi nalaman ko na taga Santa Maria din siya. 4 silang nakataksi. Kaya lang, tumirik yung sasakyan nila malapit sa lingunan. Kaya mas pinili na lang nilang bumaba at lakarin hanggang gas station. Ang ganda pa ng biyahe, papuntang southbound. Pero aakyat kami dito sa may taas ng Paso de Blas, papuntang northbound. Nakita nyo ba yung nandun sa kaliwa? Grabe, ang dikdikan ng mga sasakyan makauwi lang. Lahat yan pagod na. Yung iba nga siguro wala pang kain. Sobrang gitgitan dito sa northbound. Yung 3 sasakyan na yan, nagkabanggaan pa sila. Kaya dumagdag talaga sila sa tindi na ng traffic na nadadanasan namin nung gabi na yan. Mabuti na lang kahit paano nagkaroon ng zipper lane. Ang pinapanalangin ko na lang dyan na sana makauwi kami ng maayos kasi nakakatakot na rin eh. Pagod na rin kasi yung isa sa pagmamaneho niya. So wala rin akong ibang ginawa kundi tingin ng tingin sa mga paligid para makatulong man lamang ako sa possible na hindi magandang mangyari. Ito na yung pinagpapasalamat ko, yung nakita ko na yan, yung toll gate. Papasok na kami ng Philippine Arena. Wala na rin masyadong mga sasakyan kasi alas 12 na to ng hating gabi. Isa ito sa mga experience na talagang hindi namin makakalimutan at talaga nagpapasalamat kami sa Diyos dahil maayos kami nakauwi sa bahay.